Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay niyalay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us first ask the Father's forgiveness, for He is full of gentleness and compassion. We humbly recite, I confess to Almighty God, And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos ang itaasa, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong nanang ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Let us bow our heads. We may tell God our own petitions. Let us pray. O God, from whom all good things come, grant that we,
who call on you in our need may, at your prompting, discern what is right, and by your guidance, do it. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. On the first reading, the first man and woman fall from God's favor because of their decision to eat of the forbidden tree. But even in disappointment, God sees hope for His greatest creatures. A reading from the book of Genesis. After the man, Adam had eaten of the tree, the Lord God called to the man and asked him, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, but I was afraid because I was naked, so I hid myself." Then he asked, "Who told you that you were naked? You have eaten then from the tree of which I had forbidden you to eat." The man replied, "The woman whom you put here with me, she gave me fruit from the tree, and so I ate it." The Lord God then asked the woman, "Why did you eat such a thing?" The woman answered, "The serpent tricked me into it, so I ate it." The Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you shall be banned from all the animals and from all the wild creatures. On your belly shall you crawl, and dirt shall you eat. All the days of your life I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will strike at your head, while you strike at his heel." The word of the Lord. Thanks be to God. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. Out of depths I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my voice in supplication. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. If you, O Lord, mark iniquities, Lord, who can stand? But with you is forgiveness, that you may be revered. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. I trust in the Lord, my soul trusts in his word. More than sentinels wait for the dawn. Let Israel wait the Lord. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. For with the Lord is kindness, and with him is plenteous redemption, and he will redeem Israel from all their iniquities. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. On the second reading, the trials of life only serve to encourage us to believe in Jesus who was raised, that we may be raised as well and dwell with him in God's glory. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe, therefore I spoke, with to believe, and therefore we speak, knowing that the one who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and place us with you in his presence. Everything indeed is for you, so that the grace bestowed in abundance on more and more people may cause the thanksgiving to overflow for the glory of God. Therefore, we are not discouraged. Rather, although our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to what is seen, but to what is unseen. For what is seen is transitory, but what is unseen is eternal.
For we know that is of our earthly dwelling, a tent should be destroyed. We have a building from God, a dwelling not made with hands, eternal in heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Now the rule of the world will be driven out, says the Lord. And when I'm lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus came home with his disciples, and again the crowd gathered, making it impossible for them even to eat. When his relatives heard of this, they set out to seize him, for they said, "He is out of his mind." The scribes who had come from Jerusalem said, "He is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons, he drives out demons." Summoning them, he began to speak to them in parables. How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, the house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand. That is the end of him. But no one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Then he plunder the house. Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Spirit will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin. For they had said, "He has an unclean spirit." His mother and his brothers arrived. Standing outside, they sent word to him and called him. A crowd seated around him told him, "Your mother and your brothers and your sisters are outside asking for you." But he said to them in reply, "Who are my mother and my brothers?" And looking around at those seated in the circle, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God is my brother and sister and mother." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang buhay sa inyong lahat, sa mga kasama rin natin through our live stream. Yes. Lalong-lalo na sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga sa kanila, sa mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ito pong pulang laso na ito na laging suot ko kapag nagmamas ay pagpupugay sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang na umiyak. Dahil sasamahan ka ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Amen.
Nagawa na po ba kayo ng kwento na hindi totoo? Naparatangan na po ba kayo? Ano po ang naging reaksyon ninyo? Pinatulan nyo ba ito? O nagtengang kawali na lang kayo? Inihinto nyo ba yung mabuting ginagawa nyo dahil dito? O mas pinagbuti pa nyo ito para asartalo yung tao? Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo na maging ang ating Panginoong Jesucristo ay naka-experience nito. Pinaratangan siya. He is out of his mind. Ginawan siya ng kwento. He drives out demons by the prince of demons. Akalain nyo, si Kristo, walang masamang tinapay, napakabanal na, napakabuti na, naging biktima pa nito. Paano na lang tayo? Personally, hindi ko na mabilang yung mga naging paratang sa akin at yung mga kwentong ginawa tungkol sa akin. Nandiyan may nagsabing, wala raw akong utang na loob sa mga matatandang pare. May mga nagsabing, mali raw ang style ko sa pagsermon. May mga nagsabing, pasaway daw ako sapagkat nagpapakanta ako ng mga secular songs tulad ng Habang May Buhay during communion. May mga nagsasabing bastos daw ako, dapat nga daw ako parusahan dahil kumanta ako ng Baby Kalma sa isa sa aking homilya. May mga nagsasabing mayabang ako, pasikat lang ako. Hindi pa kasama dyan yung napakaraming mga sabi-sabi, chismes, na kung lahat ay aking pinatulan, ay malamang sa wala na ako ngayon sa inyong harapan. Yes! Malamang sa na-depress na ako, asira na ulo ko. Malamang sa nag-quit na ako, hindi na ako pare ngayon. Malamang sa wala na akong gana sa ginagawa ko. Pero nandito ako, pare pa rin ako, nasa harapan niyo pa rin ako, pinagbubuti ko pa rin lahat ng ginagawa ko bilang pare. Dahil sa awa at tulong ng Diyos, ang lahat ng ito ay pinaglabanan ko. But don't get it wrong. Nasaktan din ako. Umiyak din ako. Galit din ako. Nainis din ako. Inisip ko rin gumante. Hamak na mas marami ang followers ko. Naisip kong magdemanda. Kumuntik na akong kumausap ng abogado. Pero sa awa at tulong ng Diyos, napaglabanan ko. At paano ko pinaglabanan? I just let it go. Mga chismis, I just let them be. Mga chismosa, sapagkat ang laging iniisip ko, lalong-lalo na kapag nagdarasal ako, chismis, hindi naman totoo. Mga chismosa, mga lalaki at babae ha, kung saan kayo masaya. Kasi, wala naman ding mangyayari. Patulang ko, sino masasaktan? Ang simbahan. O hindi ba yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyong napakinggan? Kapag nag-away-away, ang mga dapat ay magkakakampi, walang masisira kundi ang kaharian. At wala naman din nga pong mangyayari sapagkat mula una hanggang huli, nandyan yan. Mga taong gagawa at gagawa ng kwento tungkol sa atin. Pasensya na ha, no offense. Pero may expression kasi kung naririnig dati, padami ng padami ang mga bakla. I don't think so. Mga chismosa man na pa. Baka nga sa isang lugar, pupwedeng walang bakla. Halimbawa dito, pupwedeng walang bakla. Pero chismosa? Alagay mo wala. Sabi nga sa isang porsyon ng bubble gang, ang bansa daw natin ay napapailalim sa matinding sindikato ngayon. Sindikatong may hawak ng buong Metro Manila, asama na ang mga probinsya. Pero hindi ito sindikato ng pogo, sindikato ng mga sugal. Hindi sindikato ng droga, sindikato ng mga chismosa. Padami ng padami talaga. Lalo na ngayon, social media, hindi na kinakailangan magsalita. Hindi kinakailangan mga kapitbahay. Basta may wifi, chismisang umaatikabo na. May GC pa. Padami ng padami, di ba? Yan ay sa kabila ng meron ng mga batas na nagsasabing pwede mong kasuhan at parusahan ng mga chismosa. Nandyan ay sa kabila na rin nang nandyan ang mga van na nangunguha ng mga chismosa. Yan ay sa kabila na rin
ng mga bunganga na namaga na ng mga chismosa dahil napasma, nandyan pa rin sila. Kung pwede mo ngang bigyan na rin ng award, no? Lalo na ngayon, months of graduation. Di ba? Ano ibibigay mong award? Yan! Best in pakikialam sa buhay ng iba. Lalo pat, nakita ko sa FB, ang mga chismosa, may university pala. Ayan! Chismosa University. Tingnan mo yung logo. Gano'n, no? Meaningful. Parang may binubulong. Ay, alam nyo kung sino nag-establish niyan, yung university niyan? Si Eva at si Adan. Narinig natin sa ating first reading na napakinggan, nang magkasalang unang tao, tinalong ng Diyos si Adan. Ano nangyari, Adan? Ano sabi ni Adan? Si Eva. Nang tinanong ng Diyos si Eva, ano sabi ni Eva? Yung ahas. Kaya sa simula pa lang, nandun na yung chismisan. At sa pakiramdam ko, hanggang katapusan, di mawawala yan. Ito, sabihin ko sa inyo kung bakit hanggang katapusan, hindi chismis to. Tingnan po ninyo sa Bible mismo. Sa unang libro ng Biblia, Genesis 3 verse 4, ang unang binanggit na pagkakasala ay kasinungalingan. O diba? Ang sabi ng ahas kay Eva, you will not surely die. Hindi ka mamamatay. Kasinungalingan yan. Paggawa ng kwento yan. At tingnan mo yung pinakahuling libro sa Biblia, Revelation. Particularly sa last chapter, verse 17. Ang pinakahuling sasabihin kasalanan, deceit. Kasinungalingan. Mula una hanggang huli ng Biblia, lahat siya ng kasinungalingan. Kaya sa pakiwari ko, ganun din ang chismisan. Mula una hanggang huli na. Kaya masanay ka na sa sinungaling. Sa taong hindi alam ang buong istorya, pero alam ang ending. Masanay na. Pero masanay, hindi dahil kukonsintihin. Masanay as in, huwag mo nang masyadong problemahin. Basta, eto nasa tama ka, at ang tinig ng Diyos ang pinapakinggan mo talaga, okay ka. Tingnan po ninyo sa ating first reading, yung unang basic questions, yung mga sumunod, follow-up questions na lang. Yung unang 2 basic questions. Ano ang naging tanong ng Diyos kay Eva at kay Adan matapos magkasala? Where are you? Nasaan kayo? Hindi ito pagtatanong ng lokasyon. Alam ng Diyos kung nasa saan si Adan. Ang parang tinatanong dito ng Diyos kay Adan, where are you? Nasa tama ka pa ba? Kasi nga wala na, nagkasala na. At yung pangalawang tanong, ano ang tanong ng Diyos kay Adan, kay Eva? Who told you that you were naked? Sinong nagsabi sa inyo? Nahubad kayo? In other words, sinong pinakinggan yung iba? Di ba dapat ako lang ang pinakikinggan nyo? Sa pagkatandaan po natin ito, basta, dalawang bagay, tayo ay nasa tama at ang tinig lamang ng Diyos ang pinakikinggan natin talaga, okay tayo. Kakayanin natin anuman ang kasinungalingan at kwentong imbento tungkol sa atin ng mga tao. Basta tayo'y nasa tama at ang tinig ng Diyos ang siyang pinakikinggan natin. So yun munang unang siguraduhin natin, nasa tama ba tayo? Baka naman, kanina ka pa dyan, gigil na gigil sa chismosa. Kanina ka pa dyan natatawa sa pinatatamaan nating mga magang bunganga. Kanina ka pa natatawa, kanina ka pa gigil sa chismosa, baka naman ang buhay mo ay wala naman sa tama talaga. Baka naman talagang kirida ka o may number 2 ka. Baka naman talagang nagpapa 5-6 ka. Baka naman talagang pasaway ka, nagdodroga ka. Baka naman talagang may mga niloko ka. Nagsabi kang magbabayad pero hindi na. Baka naman talagang buwisit ka kahit simba ka ng simba. Ay nakakonfirm ang chismis. Totoo naman pala. Of course, hindi lahat ng totoo dapat ikwento. Pero baka naman kaya napipilitang ikwento. Kasi ayaw mong harapin ang totoo. Dinideny mo.
Baka naman may nakikita silang totoo talaga na hindi mo nakikita. Or, kinatitigasan mo na lang talaga. Again, hindi naman porking ganito, dapat i-chismis na tayo. Ang sinasabi ko, i-check din natin kung talagang nasa tama tayo. Mas madali kasing labanan ng chismis kapag nasa tama tayo at kapag ang chismis ay hindi totoo. Mas madaling mag-let go. Mas madaling to just let them be. Hanggang ang chismis ay mawala na at hanggang ang chismosa ay mapagod na. Basta nasa tama ka. Madali yan, di ba? Parang paglaban lang sa uwak ng isang agila. Alam niyo po ba, lang ginagawa ng uwak, sasampayan sa likod ng agila, tutuka-tukain. Ang likod ng agila, bubusit-busitin. Pero ang agila, hindi niya biglang haharapin ang uwak para tuka-tukain din. Hindi. I-spread out lang niya ang wings niya at mas lilipad pa siya. Pagkataas-taas ang pagkalipad ng agila. Sapagkat habang tumataas at tumataas pa lang lipad ng agila, saka naman mas nagiging mahirap at mahirap sa uwak ang huminga. Hanggang sa ito ay malaglag na. Ganon ang paglaban sa chismosa. Huwag nating aksayahin ang panahon natin at enerhiya. Sabi ko nga, ipagtanggol mo yung sarili mo. Once, the most, twice, okay na yun. Huwag mo nang ulit-ulitin. Huwag kang bababa sa level niya. Huwag mo siyang aawayin. Instead, i-focus mo yung energy mo at yung resources mo, yung panahon mo, sa paggawa pa rin ng mabuting ginagawa mo. Mas pagbutihan mo. Ang mga tao gagawa ng chismis dahil naiinggit sa'yo. Kung ano yung kinainggitan nila, mas pagbutihin mo. Tsaka ako tumahimik. Huwag mong pansinin yung mga taong ito. Confuse them with your silence and then shock them with your success. Lituhin mo sila ng iyong katahimikan. Sorpresahin mo na lang sila ng tagumpay ay yung mararanasan. Ganun lang. Pero syempre, mahirap pa rin. Kahit nasa tama ka, kahit hindi totoo yung kwento, sakit pa rin. Lalong-lalo na kapag galing sa mga taong hindi natin inaasahan sa kanila pa manggagaling. Yun yung masakit na naranasan ng Panginoon sa gospel reading. Sapagkat yung nagsabing nababaliw siya, kapamilya niya. Kaya nga niya dinugtong yung hindi pwedeng maglaban-laban ng mga magkakampi. Na para bang sinasabi niya, kayo kakampi ko eh. Ba't sinisiraan niya ka? Yun yung sinasabi dito ng Panginoon. Kasi kapag nanggagaling sa taong sana ay kakampi mo, hindi madaling mag-let go. Hindi madaling mag-just let them be. Kasi kapag nanggagaling ang chismis, ang paninira, ang mga masasakit na salita sa mga taong dapat ay kakampi mo, kahit hindi totoo yung kwento, parang nagiging totoo. Kasi sila ay kakampi mo eh. Siguro na-OA-han kayo kanina nang sabihin kong, muntik na akong ma-depress, muntik na akong umalis sa ministeryo, muntik na akong mawala ng gana sa mga ginagawa ko. Siguro ang sabi nyo kanina, OA ko. Ay hindi. Sapagkat yung nagsabing, wala akong utang na loob sa mga matatandang pare. Yung nagsabi na bastos ako. Yung mga nagsabi na mali ang pagsisermon ko. Yung mga nagsabi na mayabang ako at pasikat ako. Hindi iglesia. Hindi born again. Katoliko. Magugulat ka pa kung minsan, kilala ko to eh. Lingkod ng simbahan to eh. Na-encounter ko na to. Choir to eh. Parokyano ko pa to dati eh. Kapwa pari ko to eh. Pag ganyan, mahirap kahit tama ka. Pero may pangalawa na tanong, di ba? Father Fidel, sinong nagsabi sa iyong bastos ka? Sinong nagsabi sa iyong wala kang utang na loob sa mga paring matatanda? Sinong nagsabi sa iyo na wala kang kwenta? Na wala nang mangyayari maganda sa buhay mo? Sino nagsabi sa iyo? Kahit asawa mo pa, kahit anak mo pa, kahit magulang mo pa, sinong nagkumpara sa iyo sa iba? Sinong nagdiin sa iyo? Kahit kaibigan, kahit taong very close pa sa iyo, ang sinasabi ng Panginoon sa atin,
Hindi ako nagsabi. Ako ang pakinggan mo. Huwag sila. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, sapagkat ang Diyos ang pinaka-nakakakilala sa atin, ang pinaka-nakakaalam ng ginagawa natin. At kung may mali man tayo, kung yung kasalanan ni Eva at ni Adan nung una, ginawa niya ng paraan, ikaw pa ba? Yung kasalanan mo pa? Basta manatili ka sa tama, o magkamali ka man, bumalik ka sa tama. Pangalawa, makinig ka, hindi sa boses ng iba, kundi sa boses niya na nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ang Diyos Alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maging matatag sa rejection, sa mga gawa-gawang kwento, sa panlalait sa akin ng mga tao. Tulungan mo kong maging matatag. Tulungan mo kong manatili sa tama. Magkamali man ako, magbago ako. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko sa pamamagitan ng affirmation man lang mula sa mga taong inaasahan ko. Kaya lang kung minsan sa kanila pa nanggagaling yung mga masasakit na salita, yung mga mura, yung panlalait, yung paninigaw, sa kanila pa. Kaya kung hindi ko man makuha sa kanila, iparamdam mo sa akin tuwina. Hallelujah. Lord, paramdam mo sa akin na mahal mo ako, na para sa akin ay meron kang mga magagandang plano, na hindi totoo yung mga narinig ko na sinabi sa akin ng mga tao. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta manatili o bumalik ka sa tama. Basta pakinggan mo lang ang boses niya. Hindi yung mga negang sinasabi sa iyo ng iba. Kahit pa mga taong sa iyo ay mahalaga. Sino bang lumikha sa iyo? Sino bang pinaka nakakakilala sa iyo? Sino bang pinaka nagmamahal sa iyo? May Diyos na nagmamahal sa iyo. Higit pa sa pagmamahalan kung sino. At siya itong may magandang plano para sa iyo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Tinapay na nagmula sa himay na mga trigo, sa lupa'y inihasin, magiging katawan ni Kristo, anak mong kinikilig. Pagkain, buhay ang hatid, at alak na nagmula sa kinatas na mga ubas na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inuming dulot ay kaligtasan, paspasan mo amang banal, narito aming taglay, ang tinapay at alak na nanaing pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoon, nagmamahal. Habang inaalay na niyang sarili, pagkaalay. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y inihasik, magiging katawan ni Kristo, anak mong kinikilig. Pagkain, buhay ng hatid, at alak na nagmula sa kinatas na mga ubas na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inuming dulot ay kaligtasan, basbasan mo amang banal,
dasal. Sumaamin nawa si Kristo, Panginoon, nagmamahal. Habang inaalala, inako niyang sarili, Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Look kindly upon our service, O Lord, we pray, that what we offer may be an acceptable oblation to you, and lead us to grow in charity through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to Let the us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For out of compassion for the waywardness that is ours, he humbled himself and was born of the Virgin. By the passion of the cross, he freed us from unending death. And by rising from the dead, he gave us life eternal. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of La Salette, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages,
we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things,
and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa, nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon, dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Buhay ngayon sa amin ang paghamon, maging ilaw sa ating panahon. O Ama, sa iyo dumudulog ngayon ang bayan mong hinirang at sa ngalan mo'y nagkatipon. Dakila ka, O Panginoon, dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon, dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Let us pray. May your healing work, O Lord, free us, we pray, from doing evil and lead us to what is right through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One.
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng Pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inangiyag, na matapos ang pakikibahan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga nagpapadala ng tulong pa rin through our GCash and bank account. Salamat sa pagtangkilik sa ating souvenir shop, sa ating mga nag-aali ng alkansya. Thank you very much sa pagtangkilik sa mga produkto, lalo na sa mga shirts ng 3 Nails and a Crown, at gayon din sa pag-share lang natin ng ating mga videos, reflections. Lahat po ng ito ay pinagkukunan natin ng patuloy na sa maintenance ng ating simbahan at sa pagpapagawa natin ngayon ng mga chapels sa paligid natin. Kasama rin ang pagpopromote ng devotion sa Mahal na Birhen ng Lasalet. So kada Mass po, nagbibigay tayong 1, 2 o 3 nito para mas makilala ang Our Lady of Lasalet dito sa atin. So marami pong salamat sa tulong po ninyo. Sa mga nagpupunta dito at hindi pa nakapunta talaga, ang e-ways nyo po ay Muzon Central Terminal. Kasi kapag Our Lady of Lasalet Quasi Parish, di namin alam, kahit na na-report na namin, naliligaw pa rin tinuturo sa ibang lugar. Muzon Central Terminal, San Jose del Monte, tapat lang po kami niyan. Salamat. At kapag may nag-text po, nagamit na ang pangalan ko at nangihingi ng personal details ninyo at lalong-lalo na pera, matik po na scam yun. We don't do that. Salamat po. The Lord be with you. And with yours. And may God bless you and our families in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintang sa kalinis sa'yo hanggang langit.